Si Maded Batara po ang spokesperson ng Kontradaya. Kausapin lang po natin. Magandang umaga po. Yes po, good morning po, Sir Ted, Ma'am Angela. Opo, and thank you for your time, sir. Sige, so ano mo muna, sa pangkalahatan, ano po ang inyong reaksyon dito po sa kontratang iginawad po ng COMELEC sa Miro System? Siyempre, matagal din naming nag-raise ng alarm dito sa Miro dahil marami siyang cases ng korupsyon, ng pandoloko sa boto, at madaling ang ma-hack ang kanilang mga machine. Madali pong mamanipula ang boto kapag Miro systems ang ating gamit. Kaya nagdududa po kami, kinikritik po namin itong hakbangin nga ng COMELEC na ipasa itong kontrata ng Miro system. We think masyado siyang rush. Pero sabi po ng COMELEC, sila po daw nagsaliksik din mismo sa mga isyong ipinupukol laban sa Miro at ikapos, kung tama ang nabasa ko, wala naman daw hong na katotohanan yun. Siyempre, hindi nila tinitingnan yung side naman ng mga botante doon sa mga bansa kung saan nagamit itong Miro system. Halimbawa doon sa Iraq, mismong ang gobyerno nila ang nagsabi na maraming daya doon sa election system na pinrovide ng Miro system. At ito din po sa Argentina, nireject po nila ang Miro dahil sinabi nila ay maraming daya itong mga prototype na systems na ibinigay ng Miro. Kaya sa amin, bakit hindi naniniwala ang COMELEC doon sa verified nga na mga report mula sa mga ibang bansa na ginamit na ang Miro? Meron ba silang ibang nahanap o meron bang ibang mga backer na kaya sinasabi nila ay okay naman itong Miro system? Sino bang backer nito sa Pilipinas? Sino ba? Meron ba? Siyempre batay sa aming panaliksik, ito pong si Miro Systems ay meron siyang partner, si Integrated Computer Systems Incorporated, na ang kanyang CEO ay si George Barcelon, dating presidente ng Philippine Chamber of Commerce. At saka ngayon umuupo sa administrasyon ni Marcos bilang isa sa kanyang mga business advisor. Kaya dito nakita na namin na talagang mayroong conflict of interest dito sa bid ng Miro system. Kaya siguro ito ay dinaratsyada dahil may mga ibang backing itong si Miro system. So gaya ng nangyari sa Smartmatic na meron nga din sila nakasangkot na government na mga officials. During the hearing dito sa qualification ng Miro system na ito, naimbitahan ba, kasi natanong namin si Chairman Garcia before kung ito ba'y bukas nga for any opposition, pwede ho naman daw. Kayo ba mismo sa Kontradaya ay nagpahayag officially ng opposition dito? Sa isang congressional hearing noong ngayong Pebrero ay inihain namin ang opposition namin sa Miro. At sinasabi naman palagi ng COMELEC na pinapakinggan natin at we will do a careful survey of kung ano yung mga qualifications ni Miro. Ngayon, parang ang nangyari, noong nakita ng COMELEC NBank yung mga makina, one day after, inaprubahan na nila kaagad. So talaga bang nangyari itong careful na survey o di kaya binamadali nila? Bakit hindi nila niresolba itong concern nga ng mga election watchdog tungkol sa track record ni Miro? Okay, so sa ngayon, ito naman official na, naghayag na ang COMELEC sa kanila ito pinauubaya at ang balita nga, yung mga makinang gagamitin ay higit 100,000. Ang binabanggit, parang hybrid na makina din ito. Can you explain to us, please? Ito raw ay pinagko-combined na DRE and MOR. Can you tell us about this? Ay sabihin, ngayon, ang ating balota ay binabasa lang. Di ba? Tayo ay nagpapasok ng balota sa makina tapos binibilang ng makina yung boto. Meron din po kasi tinatawag na DRE. Ito pa yung direct record entry. Ito yung kung nakaboto na po tayo sa ibang bansa, kung nakita natin yung pagboboto sa ibang bansa, yung sa makina na tayo mismo magboboto, wala ng papel,
magki-click na lang tayo doon sa touchscreen Mm-mm. ng VCM. Doon na tayo boboto. Ito Mm. ay gagamitin ng COMELEC sa ibang bansa, yung sa overseas absentee voting kung saan syempre pahirapan yung pagpapadala ng Balota. balota, Mm-mm. 'di ba? Kaya minabuti ng COMELEC na mas dalian nga ito. Kaya ito tinatawag siguro nila parang minsan may papel, minsan doon naman sa makina mismo boboto. Mhm. So dito naman sa OMR reader, tama ito, no? Ito yung Optical mark reader po. oo. Ano ang format na gagamitin sa Pilipinas na mayroong balota? Ang balota na ipinropose ng COMELEC ay very similar lang doon sa ating balota na meron tayo ngayon. Oo. Sa halip na de-shade, ang gusto ng COMELEC ay meron na lang tinatawag na ballot stamping pen. Mhm. So hindi parang marker na lang na kapag isusulat natin sa ating balota ay mamamarkahan na lahat. Hindi na tayo mahihirapan doon sa shade Mhm. na buo. Para ang sabi ng COMELEC, mas may iwasan yung mga undershading at etc. na naging problema sa mga nakaraang eleksyon. Yung bang meron ng makinang ganyan talaga na nagamit sa mga nagdaang halala na sila ang provider ng teknolohiya? Ang sabi ng COMELEC, itong makina na ipinovide ng Miro ay completely customized. Ibig sabihin, hindi parang ginawa nila ito para sa COMELEC talaga, para sa Pilipinas. Ibig sabihin, hindi pa talaga tested itong teknolohiya na ginawa ng Miro para sa Pilipinas. Hindi natin alam kung hindi pa siya napaisa ilalim sa mga IT experts, mga cybersecurity experts na nagsasabi na itong makina ay gumagana, hindi ito papalya, wala itong daya. Kaya isa din sa mga rason kung bakit kami concerned dun sa pag-aaproba sa Miro systems dahil meron nga silang track record na ang daling dayain ng kanilang mga makina. Tapos ngayon, prototype pa yung essentially binenta sa atin at mayroong mga iilang individual na nagsasabi na bawal daw ito sa ilalim ng ating automated election system law. So tayo ay ginagawang parang testing ground ng teknolohiya ni Miro na maaring magresulta sa mas malawakan pang dayaan sa susunod na eleksyon. Meron bang naimbita sa grupo ninyo na mag-obserba doon sa sinasabing pilot testing o testing nitong kanilang prototype na makinang gagamitin sa halala? Because it seems that the COMELEC officials are impressed. Oo, they are impressed with the technology, 'di ba? Mm. At base naman sa aming kolaborasyon sa mga iilang election watchdogs na nandun po, kahit po hindi po kami naimbitahan, ay meron din po kaming partnership sa mga election watchdogs po na nandoon. Mm. 'Di ba, technically impressive nga. Maganda, parang 'di ba kapag bumili ka ng bagong laptop o bagong phone, syempre matutuwa ka naman kasi ang ganda, ang bago, 'di ba? Pero ang tanong, yan ba ay naisuri ng maigi ng mga eksperto natin na kung talagang wala yung daya? Election to eh. Hindi porket bago ang bibilhin natin, okay na kaagad, pwede na siyang gamitin. Kailangan ay masiguro natin, at itong pinaka-importante, Sir Ted, na ang ating boto ay mabibilang ng tama. Tama. Diba? Kung hindi natin yun masiguro, ba't natin gagamitin ng makabagong makina? Sige, may tanong lang si Angel. Go ahead, Opo, Angel. tanong ko lang po na dun po sa sinasabing mga machine failures at saka cheating allegations na sa paggamit po nitong machines ng Miro systems, ay meron po ba kayong na-check sa inyo pong hanay sa Contradaya mismo na nagpapatunay na talagang may mga cheating na nangyari doon sa mga eleksyon na yon? Kasi ang sinasabi po ng iba allegation lamang ito at saka mga corruption scandals na hindi pa daw napatunayan. Siyempre doon, kung ang concern ng COMELEC ay corruption scandal na hindi pa napatunayan, alahanin din po natin sa COMELEC na ano ba yung rason kung bakit nila isinuspende i-disqualifying Smartmatic. Hindi ba dahil din sa isang corruption scandal na sabi ng Smartmatic ay hindi pa umano proven? Kaya 'di ba, meron parang double standard nga doon. Kung i-disqualify si Smartmatic, bakit hindi i-disqualify si Miro for the same reason? Ngayon, meron po talagang mga kaso, mga
written evidence ng mga sa korte ng Iraq, sa Argentina, sa kanilang kongreso, saka pati po sa mga NGO, ilang mga organisasyon na talagang nagsusuri dito sa Miro system sa tagsabi na ito po yung listahan ng mga daya sa ipinopose na sistema ni Miro. Madali naman po ito makita. Simpleng search lang po ay nandun na lahat ng mga ebidensya, nandun yung lahat ng mga inilabas ng ilang mga election watchdog pati po sa Congo. Kaya bakit hindi ito nakita ng COMELEC o bakit parang sinawalang bahala ito ng COMELEC? Dito daw po sa machine na ito na mula sa Miro na gagamitin sa supposedly sa upcoming elections ay sinasabi nga po nila na madali i-rig yung vote counts. Sa papaanong paraan po yun? If you can explain it to us po sana. Batay nga sa sinabi ng mga cybersecurity experts, di ba? Maraming mga essentially pasukan. Kung halimbawa ikaw ay isa talagang gustong mandaya. Di ba ngayon sa kay Smartmatic, di ba nagkaroon ng issue, magkaroon ng concern doon sa pagpapalit ng SD card, pagpapalit di ba, yung pagpapalit ng kung ano-ano man, yung issue pa ng hash code. Maraming mga parang napaka-technical na mga explanation ng nakaraan na eleksyon, pero ang esensya ay kung ikaw ay gustong manipulahin ang eleksyon, kailangan ay nandun ka sa VCM, papasukan mo man ng USB kung ano man, tapos doon po mamanipula ang boto, ang bilang, 'di ba? Kailangan ang nangyari noong nag-pitch ang Miro sa ibang bansa, itong mga IT experts nila nagsabi na ito yung listahan ng mga maaring gawin ng isang kriminal, ng isang gustong magmanipula ng boto para madaling mamanipula ang boto, pati po sa Iraq. Diba? Sa Pilipinas, dahil nga first time pa natin itong makita yung makina, kailangan pa siyang sa ilalim sa mga cybersecurity experts natin na magsasabi na, okay ba yan? O ito yung mga listahan ng mga vulnerabilities. Okay, sige. So sa ngayon, Maded, ano ang balak ng grupo ninyo? Kasi awarded na ito and definitely magkukumahog na ito, di ba? Para nga sa prosesong dadaanan. At ako naman sa panig ng COMELEC, nagmamadali din sila. Sabi nga may timetable, otherwise magagahol sa oras. Anong balak nyo rito? Meron ba kayong balak usaping legal o paano? Kami po ay nag-explore ng mga options kung paano natin maihahain sa COMELEC ang mga concerns tungkol sa Miro system. Siyempre kami po ay aktibong nakikipagkonsultahan sa aming mga kaalyadong lawyer at mga ibang mga electoral fraud individuals and personalities. Siyempre siyempre maaga pa naman at marami pang oportunidad para i-monitor yung ating eleksyon, di ba? Mula sa pagpipinal ng mga makina hanggang sa pagse-set up hanggang sa mismong araw ng eleksyon. Doon natin makikita kung gaano kadaya talaga. Mapapatunayan natin sa COMELEC at sa publiko kung gaano kadaya ang Miro system. Inyo bang kapanalig din ang lente? Nakakatrabaho po natin ang lente, pero ngayon ay hindi po natin alam kung ano yung full stance nila tungkol sa Miro system. Pero sa tingin ko po ay kung nakikita natin ang track record nga ng Miro system, tayo talagang walang election watchdog ang hindi magdududa o hindi man lang magtatanong kung ano ba talaga yung track record ng kumpanya at ano ba talaga yung seguridad ng boto kapag ginamit natin ang makina nila. Okay, sige. Kasi ang lente, ang kanilang hinihingi naman, kagaya din ninyo, transparency, di ba? Okay. And then, of course, ang binabanggit din na yung mga reports na hiningi daw ng COMELEC from Miro para doon sa mga aligasyon, to make it public, no? Oo. And then, yung ilang pang mga technical na mga bagay na kung maaari daw, magkaroon ng access, accountability, transparency, dito nga sa usapin nitong mga technical na hinihingi nila sa Miro
na hindi naman nga makakapagbukas no, ng dayaan pero dapat daw maalaman ng mga kagaya nga ng grupong Lente. Ikaw mismo na isang eksperto sa subject matter na ito, kung sakasakali, maliban doon nga sa mga kontra-aligasyon ng ang mirong ito, hindi epektibong pamamaraan na ginamit sa ibang bansa, ano ang gusto nyong hingiin sa COMELEC? Ang gusto namin hingin sa COMELEC, magsasalita po ako bilang isang eksperto sa IT, na ako maging kampante ako na walang daya ang makina. Kung magkakaroon ng oportunidad, ang mga IT experts talaga na suriin ang makina, talagang gawin ang kung ano mang gawin, 'di ba? Na kung anong pwedeng gawin ng mga hacker para makapasok sa makina at manipulahin ng boto, 'di ba? Hindi lang po 'yun pwede ng isang oras. Kailangan mga linggo-linggo po yung talagang susuriin kung gaano ka-secure, 'di ba, ang ating makina. Kasi hindi ayaw natin na maetsapwera lang ang ating boto dahil mayroong isang vulnerability, 'di ba, na madali palang ma-hack ang makina. Yun lang naman, 'di ba? Kung ang isang cybersecurity expert ay magsasabi na talagang 100% sure siya na walang daya. At ang isa po dito ay hindi lang sila makasuri doon sa hardware mismo doon sa makina, pero pati sa software, yung tinatawag na source code, yung paano talaga nagbibilang ang makina ng boto. Kung masuri talaga ito ng ating mga IT experts at masabi na walang daya, maging kampante po kami. Pero hanggang ngayon, kung tinatago yun ng Miro, tinatago yun ng COMELEC at hindi niya i-allow yung full view, magdududa na kami tungkol sa kredibilidad ng ating eleksyon. O sige, so hindi pa tayo tapos dito, Maded, ha? This is a continuing and developing na mga importante pangyayari sa ating bayan. Muli kaming tatawag sa iyo para malaman ang iyong pananaw dito bilang expert and then ang inyong grupong kontradaya, Maded. Yes po, maraming salamat po. Sa susunod. Apo, thank you. Thank you. Very much. Si Maded Batara III ay isa pong graduate ng UP Diliman, BS Computer Science. So, ibig sabihin, IT expert po ito at siya po'y isa lang namang summa cum laude. Ted Filon at DJ Chacha. Ngayon, nasa Radyo 5, 92.3 News FM. Monday to Friday, 6 to 10 a.m.